Matanong ko lang si Orly, may baril ka ba? Sagot. Yes, Dali. Your Honor. May service firearms po ako. Meron ka? Yes, Your Honor. May permit to carry yan. Yes, Your Honor. Very good. So you can Dapat defend lang. yourself pag merong interesado sa buhay mo. Yes, Your Honor. At hindi ko na kailangan yung witness protection, Your Honor. Kaya ko sarili. Yan ang Marines. Yan ang Marines. Paano yung meron kami ritong motion sana na koberan ka ng protective custody ng Senate. Baka makatulong sa'yo. Okay lang ba o ayaw mo rin yun? Ayaw ko rin, Your Honor. At ayaw ko nang maka-istorbo pa ng iba, Your Honor. Marines! So alam niya mga babayan, doon pa lang, alam na natin na hindi niya alam yung kanyang binasa. Malamang sa malamang, merong ibang taong nagsulat nito at inutusan lang siya na basahin to. Ay, Diyos ko. Yun na lang ang masasabi ko, guys. Hay nako. Let's go straight to the meat of the matter, mga kababayan. Peke yung witness ni Marcoleta. At ang nakakalungkot dito, mga kababayan, etong individual na to, he's part of the military. Kaya nakakalungkot eh. Retired. Nakakalungkot na may mga miyembro tayo ng hukbong sandatahan na nagpapautok kala Duterte. Siya si Orly Guteza, 47 anyos, dating miyembro ng Philippine Marines. Siya ay lumapit nitong Miyerkules kay Senator Rodante Marcoleta at naghayag ng kahandaang magsiwalat ng kanyang nalalaman. Sa kanyang testimonya sa Blue Ribbon Committee, December 5 noong nakaraang taon, nang ma-hire siya bilang security consultant ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ang toka niya, mag-deliver ng basura. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang nabanggit niyang address ay bahay umano ni Congressman Ko. Bukod pa Okay. ito sa Horizon Residences sa Bonifacio Global City. Sa BGC. Pinangalanan din ni Guteza sina John Paul Estrada at Mark Texay na mga executive assistant umano ng kongresista na nakatoka namang tumanggap ng mga basura. May isaan niyang pagkakataon na may kinuha silang mali-maletang pera mula sa Pasig. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. Okay, 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Zaldico sa Valle Verde 6. Ang nasabing mali-maletang basura, inilipat niya nila sa bahay ng kongresista sa BGC Taguig bago i-deliver sa ibang bahay. Dito na idinawit ni Guteza si dating Speaker Martin Romualdez Yun. bilang isa sa mga nakikinabang umano sa mga kickback mula sa mga anomalyang flood control projects. Bago Okay. ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin 46 ay na malita. 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Sa pagtatanong ni Marcoleta, isiniwalat din ng dating sundalo na bukod sa bahay ng dating House Speaker sa BGC, nakapag-deliver din sila ng kickback sa kanyang bahay sa Nara Street, Forbes Park at Forbes sa Park. Aguado Street sa loob ng Malacanang Complex. Pero hindi na raw niya matukoy kung sino ang tumatanggap para kay Romualdez dahil ang mga staff na raw ni Congressman Ko ang nakikipag-usap at tanging seguridad ang kanyang trabaho. Nabanggit naman ang pangalan ng isang Michael Yang na dating may-ari ng bahay sa Nara Street sa Forbes Park kung saan sila nakapag-deliver ng kickback para kay Romualdez. Umabot niya sa 3 beses kada linggo kung mag-deliver sila sa 3 times Forbes a week Park. daw, simula ng Humigit December. kumulang 70 mga sundalo at pulis nila niya ang security detail ni Zaldico. Agosto nitong taon nang mag-resign daw siya bilang security consultant ng kongresista. Kaya hiling niya ang proteksyon ng gobyerno dahil sa pangamba sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po na mapanganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad dito. Yan ang sinabi niya. Yun yung sinabi niya dito sa kanyang quote-unquote sworn statement. Okay. Bakit quote-unquote sworn statement? Ako mga kababayan, I have a feeling hindi niya alam yung binasa niya.
Kasi nga dito sa item, sa paragraph number 24, sinabi niya sa kanyang sworn statement, sa huli ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po na mapanganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad dito. Okay. Remember that, ha? Remember that, people of the Philippines. Anong sabi niya sa ano mismo, sa actual na I'm just hearing? concerned about the safety and security of this new witness at si Master Sergeant Orly Gutesa. Matanong ko lang si Orly, may baril ka ba? Sagot. Yes, Dali. Your Honor, may service firearms po ako. Meron ka? Yes, Your Honor. May permit to carry yan? Yes, Your Honor. Very good. So you can Dapat defend lang. yourself pag merong interesado sa buhay mo. Yes, Your Honor, at hindi ko na kailangan yung witness protection, Your Honor. Kaya ko sarili. Yan ang Marines. Yan ang Marines. Ano sabi? Wait, ano ulit ang sinabi sa kanyang sworn statement? Ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program. Tapos ngayon, biglang babawiin niya. Sasabihin niya, kaya ko po ipagtanggol ang aking sarili, hindi ko na po kailangan. Mga kababayan, alam ho ni Marco Beta yan. Alam ni Marco Beta na magiging inconsistent ang kanyang testimonya, ang kanyang magiging sworn statement kung tatanggihan niya yung witness protection. So anong sinabi niya? Paano yung meron kami ritong motion sana na koberan ka ng protective custody ng Senate, baka makatulong sa'yo. Okay lang ba o ayaw mo rin yun? Ayaw ko rin, Your Honor, at ayaw ko nang maka-istorbo pa ng iba, Your Honor. Marines! So alam niya mga kababayan, doon pa lang, alam na natin na hindi niya alam yung kanyang binasa. Malamang sa malamang, merong ibang taong nagsulat nito at inutusan lang siya na basahin to. Yun yung item number 1. Item number 2, yung notaryo. Bakit? Ito mas malalim to. Kasi this is a misrepresentation. At baka pwede pa nating sabihin na this is falsification of public documents. You know why? Dahil yung abogado na nakapirma dito sa kanyang testimonya, tinatanggi na siya yung nag-notarize. Lawyer Pechi Rose G. Espera has disowned the bombshell affidavit of Orly Regala Gutesa, former Marine and bodyguard of Representative Zaldico, submitted to the Blue Ribbon Committee on Thursday, September 25. Ito yung kanyang sinabi sa kanyang social media post. I categorically deny notarizing, signing, or participating in the preparation of the said document. The signature and notarial details attributed to me are falsified and unauthorized. Patay. The use of my name and notarial commission in connection with the said document is spurious, fraudulent, and injurious to my reputation as a member of the bar and a commissioned notary public. Patay. Tuwan-tuwa yung mga DDS, di ba? Sinasabi nila, nakakatuwa naman ang mga sundalo. Lumalaban na kay Martin Romualdez, etc., etc. Oo. Alam niyo, nakakatawa dito sa mga DDS na to. Gagawin ka talaga nilang bayani basta lumaban ka kay Martin Romualdez at lumaban ka kay Bongbong Marcos. Bayani ka na sa standards nila. Ganyan kababaw ang standards nila, guys. Kahit nagsisinungaling ka tulad nitong si Gutesa.